Ang pelikulang Lucy's Tale, pag-usapan natin yan mga idol. Na kung saan ang dalaga ay tinubuan ng buntot at may haba itong 60 sentimetro. Ang dalaga ay nagpanik at kumuha ng gunting para putulin ito, pero paglapat ng talim ng gunting sa kanyang balat ay naramdaman niya kaagad ang sakit. At sa huli ay hindi niya kinayang putulin ito at agad na lumabas sa banyo. Pansamantala lang niya itong binalot ng palda niya, pero maya-maya ay nangyari ang kakaiba. Papunta si Lucy sa paaralan ng araw na iyon nang may isang batang babaeng pasaway at binangga siya. Si Lucy ay galit na galit pero hindi siya nagsalita at pinagana lang niya ito sa kanyang isip. Sa susunod na sandali ay natural na bumagsak ang dalaga sa lupa. Ang dalawa niyang mga kamay ay nasugatan. Walang pakialam si Lucy nang makita niya ang eksenang ito. Pagdating niya sa basketball court ng school, sinadya na naman ng itim na babae na banggain si Lucy dahil mag-isa lang siya. Lahat mahilig mangbuli sa kanya pero dumating si Annie, at si Lucy ay naghihintay para humingi ng tulong pero hinagis din niya ang bola na hawak niya. Galit na galit si Lucy na nasa ilalim na ng paa niya pero may kakaiba na namang nangyari. Nagsimulang dumugo ang ilong ni Annie nang walang dahilan, parang may naramdaman si Lucy sa sandaling iyon kaya pumunta siya sa pharmacy. At nalaman niya nang hindi sinasadya, ang may-ari ng botika ay ang kanyang unang minahal na si Jack. Nagmamadaling ibinalik ni Lucy ang gamot sa orihinal na lugar at nagmamadaling umalis, hindi niya inaasahan na susundan siya ni Jack. Sinabi niya na magkakaroon siya ng isang wild party sa loob ng ilang araw. Gusto niya si Lucy ang maging partner niya sa sayaw. Tatanggi na sana siya pero sobrang gwapo ni Jack at sobrang masigasig kaya sa huli tuwang-tuwa si Lucy at pumayag siya. Pareho silang naghihintay na magkita ulit. Lumalaki na ang buntot ng dalaga sa likod at pinulot niya ang gunting para putulin ito, ngunit hindi niya magawa ito at labis na ikinalungkot ni Lucy. Ang lugar kung saan siya dapat tumubo ay hindi naman doon tumubo. Buti na lang, masigasig si Jack na inimbitahan pa siya sa isang field party ngunit, sa 40 degree na panahon ay mahigpit na binalot ni Lucy ang sarili. Maya-maya lang ay nakarating na siya sa field party, buti na lang nasa tabi niya si Jack sa lahat ng oras. Tinawanan na naman ng mga estudyante si Lucy, buti na lang at nandyan si Jack para kausapin siya. Pero ang blonding babaeng ay nag-umpisa na naman ng walang kwentang salita at tinatawag ang pangalan ni Lucy. Hindi na napigilan ni Lucy ang galit matapos marinig ito. At may nangyari na namang kakaiba, ang blonde ay hindi makahinga at umuubo na parang baliw. Ang eksena ay nakakagulat, sinubukan ni Jack na tumulong pero hinawakan siya ni Lucy sa kamay at saka binigyan ng unang halik niya. Ang puso ni Annie ay kumabog nang makita niya ito. Sana siya daw ang kasama ni Jack. Sa mga sandaling ito ay niyaya ni Jack si Lucy na mag-swimming kasama niya, at pagkatapos ay binilhan niya ito ng swimsuit. Una ay excited si Lucy ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang buntot sa kanyang puwitan. Kung may makakaalam ay magiging napakasama, pagkatapos ay umalis siya nang hindi lumilingon. Pag-uwi niya, nag-message si Jack kung bakit siya biglang umalis. Habang nag-uusap sila sa text, sinabi ni Lucy na hindi siya normal. Ayon naman kay Jack ay wala siyang pakialam kaya nakipag-date ulit siya kay Jack. Feeling nila pareho sila nandidiri sa isa't isa. Kaya pumunta sila sa madilim na kakahuyan. Binalak nilang paandarin ang sasakyan kahit walang gas habang ang mga ilaw ay kumikislap-kislap. Hindi nagtagal ay may nakapa si Jack sa likod niya at nagtanong kay Lucy kung may tumutubo ba sa kanyang puwet. Nakita ni Lucy na may mali at nagmamadali siyang halikan ito, at sa sumunod na segundo nagsimulang dumugo ang mga mata at ilong ni Jack. Tapos nawalan siya ng malay natulala sa eksenang ito, malas ang makatagpo ng ganitong bagay. Sa pagkakataong iyon ay biglang tumunog ang cellphone ni Jack. Si Annie pala ang nagtatanong tungkol sa proseso ng insidente nang malaman niya ang totoo. Tumawa si Lucy at nagsimulang mapraning. Sina Jack at Annie pala ay pinaglalaroan lang ang kanyang damdamin. Hindi alam ni Lucy kung sino ang mapagkakatiwalaan niya ngayon. Sa mga sandaling ito ang kanyang buntot ay patuloy na kumapawag ay tila nakita niya ang lahat, kaya kung ano ang mahiwagang buntot na ito ay siya lang ang nakakaalam. At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye!